mukhang hindi na nga talaga pangkaraniwan ang lagay ng panahon dahil kahit tag-init ngayon, baha ang ilang mga probinsya sa Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, epekto raw po ito ng La Nina phenomenon. Sa mga apektadong lugar, unahin natin ang ilang bahagi ng Mindoro Oriental na inulan ng 3 araw. Ang syudad ng Calapan, umabot doon ng tubig hanggang sa leeg. Bukod sa ulan, sinisisi rin ang illegal logging kung bakit kahit tag-init, may baha. Live mula sa Calapan City sa Oriental Mindoro, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, humigit kumulang 40% na ng 4 na bayang lubog sa tubig baha dito sa Oriental Mindoro ang wala pa ring kuryente. Samantala sa mahigit 300 evacuees, karamihan sa kanila ay nakabalik na sa kanilang takanan kasabay ng unti-unting pagbaba ng tubig. Nakuhanan ng isang amateur videographer ang unti-unting pagtaas ng tubig sa area ng Calapan City pasado alas 5 kahapon. Nagkakabiroan pa noong una ang mga residente, pero habang lumilipas ang oras kasabay ng pagkagat ng dilim, ang tubig umabot na hanggang leeg. Habang ang mga residential area na nasa tabi ng highway, bubungan na lamang ang matatanaw. Pagsikat ng araw, bagaman tumigil na ang ulan, kita pa ang pinsalang dulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sanhi ng 3 araw na pag-uulan. Ang highway na ito na nagdurugtong sa mga barangay ng bayan ng Bako, isinara na sa mga motorista makaraang magmistulang bahagi na ng umapaw na bakawan. Bangka ang transportasyon ngayon sa mga apektadong lugar. At sa pagmonitor ng GMA News kanina, dito pa lamang sa bayan ng Bako, natunto namin ang mga na-isolate na mga sityo. Ang mga residente sa ikalawang palapag muna ng kanilang takanan nagpapalipas ng oras. Sa gitna ng ating pag-iikot dito sa Palayan na sa kasalukuyay lubog sa tubig, inabutan natin itong bahay ng pamilya Gonzales. At ayon sa kanila, hindi pa rin daw sila nag-aalmusal hanggang sa mga oras na ito. Mag-alas 11 na ng tanghali. Mga Manong, nabigyan na ba ho kayo ng relief goods? Hindi pa. Wala pa ho? Wala pa. Ipapaabot natin ngayon sa Kapitolyo at sa DSWD maging dito sa kanilang response team para agad namang masaklolohan yung mga residenteng ipit ngayon sa tubig baha dito pa rin sa area ng Bako, Oriental Mindoro. Ayon sa mga residente, ito ang unang beses na sila'y ulanin at lumubog sa bahar sa panahon ng tag-init. Bagamat binabaha na sila noon, tila labis daw ang ulan ngayon. Manong, sa karanasan nyo bilang residente dito sa Oriental Mindoro, ang ilang beses na po nangyari ito? Nako, marami na akong beses na bumaha dito. Opo. Basta mula ng mga 3 hanggang 4 na araw, ganito lang nangyayari dito. Kung kayo po ang tatanungin, anong nakikita nyo problema? Anong punot dulo ng pagbaha? Ay di gawa ko nga ng illegal logging. Nakita ko tubig na sa baba ng aking piggery. So, within an hour, maya-maya dumating na lakasandag ng tubig. Ngayong araw ang graduation sa Baku National High School pero ni isa sa mahigit 200 mag-aaral ay walang dumating. Kaya tinanggal muna ang palamuti sa entablado, iniligpit ang mga upuan at ipagpapaliban ito sa Biyernes kung iigi na ang panahon. Dahil po ang mga mag-aaral dito ay karamihan ay sa mga malalayong barangay na ngayon ay binabaha. Opo. Ay di, So, wala ho talagang chance makarating. Wala pong chance na. Wala rin hong paraan. Wala po. Ayon sa provincial government, ang nakakalusot na illegal logging operation, partikular sa Mount Halcon, ang pangunahing sanhiraw ng pagbaha. In fact, hindi lang illegal logging, Meron pa rin diyang mga mangyans na nag-uuling. Ang problema kasi talaga rito yung alam mo, may political implication ito, Like magkakatabing bayan yan. Ikaw kung bayan mo, siyempre kung ikaw political leader, gusto mo protektahan yung sarili mong bayan. And pare-pareho, ganun ang ideya. Jessica, panalangin ngayon ng mga residenteng naapektuhan. Patuloy nila sanang umigi ang lagay ng panahon para bumalik na sa normal ang kanilang buhay. Jessica. Emil, naging mabilis ba ang pagtaas ng tubig baha? Kasi, di ba, summer ngayon, tuyong-tuyo yung lupa, dapat magbilis din ang pag-absorb. Pero kung ganyang tumaas yung tubig baha ng bigla-bigla, abay, meron ngang ibang factors na involved dyan.
Jessica, sa mga statements, sa interview na ating isinagawa kanina doon sa mga sityo na na-isolate dito sa 4 na bayang nalubog sa tubig baha, sa kanilang pagtansya, kulang 1 oras lamang ang itinagal at yung baha na hanggang bokong-bokong lamang ay umakyat na sa hanggang leeg ang lalim. Doon nga sa ating panayam sa provincial government ng Oriental Mindoro, sinisisi nila yung pananalasa o yung pagkakaroon pa rin ng illegal logging operation sa mga kabundukan, partikular sa Mount Halcon. Jessica. Okay, so hindi yung volume ng ulan, kundi environmental ang sanhi talaga ng mabilis na pag-akyat dyan ng tubig baha. Jessica, kasama na rin yung volume dahil ayon doon sa interview natin mula dito sa Provincial Response Team, 3 araw na walang tigil na buhos ng ulan ang naranasan ng mga lugar na ito. Mula pa lamang daw Sabado na madaling araw, Jessica, ay tuloy-tuloy na yung buhos ng ulan at tumigil na lamang ito kaninang umaga nang dumaong ang GMA News Team sa pantalan ng Calapan dito sa Oriental Mindoro. Jessica. Okay, bukod sa Calapan, Emil, ilang bayan pa ng Oriental Mindoro ang apektado? Sa kasalukuyan, Jessica, 4 na bayan pa rin yung sinasabi ng Provincial Response Team na nananatiling lubog sa tubig baha. Ito yung mga bayan ng Bako, Mansalay, Nauhan at yung ilang barangay dito sa Calapan City. Sa monitoring ng Provincial Response Team, sa pakipag-ugnayan na rin natin kaninang hapon, unti-unti na rin naman bumababa ang tubig dahil bumubuti na yung lagay ng panahon. Bagaman ngayon lamang, Jessica, ay umaambon-ambon na naman at umaasa nga yung mga residente na kung sakali baka pwedeng magpatuloy na yung pag-igi ng lagay ng panahon hanggang bukas para tuluyan na bumalik sa normal ang kanilang mga buhay. Okay, in the meantime, walang kuryente at pihado kailangan din ng maiinom o malinis na tubig at relief goods. Maraming salamat, Emil Sumangil.